Isang malaking artillery upgrade ang tahimik na umuusad para sa Philippine Army. Habang nakatuon ang karamihan sa mga bagong frigate, fighter jets, at missile systems, may isa pang proyekto na posibleng magbago sa kakayahan ng ating ground forces. Ano ang dahilan kung bakit humihingi ngayon ang Department of National Defense ng halos 7,490,000,000 pesos para sa bagong artillery capability? Bakit may usap-usapan na isang European country ang posibleng supplier ng bagong self-propelled howitzers? At bakit naman biglang lumipat sa government-to-government deal kasama ang South Korea ang isa pang artillery project? Kung matutuloy ang mga planong ito, hindi lang simpleng pagpapalit ng lumang kanyan ang mangyayari. Maaari itong maging isa sa pinakamalaking modernization ng Philippine Army artillery sa loob ng maraming dekada. Kaya alamin natin ang pinakabagong update at kung ano ang maaaring maging epekto nito sa kakayahan ng AFP. Kamakailan ay lumabas ang impormasyon na ang Department of National Defense ay naghain ng funding requirement na humigit kumulang 7,490,742,000 pesos para sa fiscal year 2027 bilang bahagi ng Artillery Capability Development Program ng Philippine Army. Isa ito sa mga pangunahing proyekto sa ilalim ng AFP modernization na layuning palakasin ang long-range firepower ng ating hukbo. Sa kasalukuyan, mahalaga ang artillery sa modernong digmaan. Hindi na sapat ang pagkakaroon lamang ng infantry at armored vehicles. Kailangan ding magkaroon ng kakayahang tamaan ang kalaban sa mas malalayong distansya ng mabilis at may mataas na accuracy. Isa sa pinakamahalagang bahagi ng programang ito ay ang planong pagbili ng 12 brand new 155mm self-propelled howitzers. Kung maaalala ninyo, matagal nang pinag-uusapan ang proyektong ito at ilang beses na ring nabanggit ng mga defense observers bilang isa sa mga priority acquisition ng Philippine Army. Ngunit may isang mahalagang development. Batay sa pinakahuling procurement monitoring report ng DND na may petsang July 2026, naghihintay pa ang proyekto ng implementing arrangement mula sa Office of Legal Affairs bago tuluyang umusad ang procurement process. Sa madaling salita, hindi pa pinal ang kontrata. Bagamat may naunang impormasyon na mayroon ng seryosong pag-uusap sa isang European country, hindi pa rin ito nangangahulugang tapos na ang proseso. Habang wala pang pinal na implementing arrangement, nananatiling posible na magkaroon pa ng pagbabago sa magiging supplier ng proyekto. Ito ang dahilan kung bakit patuloy na sinusubaybayan ng defense community ang bawat update mula sa DND. Ngayon, sino nga ba ang pinakamalakas na kandidatong supplier? Isa sa mga madalas na lumalabas na pangalan ay ang French Caesar self-propelled howitzer. Ang Caesar ay isa sa pinakakilalang artillery system sa buong mundo. Ito ay isang truck-mounted self-propelled howitzer na gumagamit ng 155mm NATO standard gun na may kakayahang magpaputok sa napakalalayong distansya depende sa uri ng ammunition na gagamitin. Isa sa pinakamalaking bentahe nito ay ang mobility. Hindi tulad ng traditional tracked artillery, mas mabilis itong makakagalaw sa iba't ibang terrain gamit ang truck platform nito. Mas mabilis din itong makakapag-deploy, makakapagpaputok, at agad na makakalipat ng lokasyon bago matukoy ng kalaban ang pinanggalingan ng putok. Ito ang tinatawag na shoot-and-scoot capability, isang napakahalagang katangian sa modernong battlefield kung saan mabilis ang counter-battery fire ng kalaban. Hindi rin basta-basta ang reputasyon ng Caesar. Nagamit na ito sa iba't ibang military operations at napatunayan ang performance nito sa aktwal na labanan. Dahil dito, marami ng bansa ang nagpasyang bumili ng sistemang ito bilang bahagi ng modernization ng kanilang artillery forces. Kung ito nga ang mapipili ng Philippine Army, malaking pagtalo nito mula sa kasalukuyang kakayahan ng ating artillery units. Ngunit hindi lamang ito ang proyekto. Kasabay ng self-propelled howitzer acquisition ay ang 105mm towed howitzer system acquisition project na nagkakahalaga ng humigit kumulang 1,432,800,000 pesos. May mahalagang pagbabago rin dito.
Ayon sa parehong procurement monitoring report ng DND, naamyendahan na ang implementing arrangement upang pahintulutan ng isang government-to-government agreement kasama ang South Korean Ministry of Defense. Isa itong positibong development dahil karaniwang mas mabilis at mas maayos ang government-to-government procurement kumpara sa regular commercial acquisition. Bukod dito, mas nagiging malinaw rin ang government support, logistics, at after-sales assistance. Kung South Korea nga ang magiging supplier, ang inaasahang artillery system ay ang KH-178 105mm towed howitzer na gawa ng Hyundai WIA. Bagamat hindi pa inilalabas ang eksaktong bilang ng mga bibilhing kanyan, inaasahan ng mga defense observers na hindi bababa sa 2 batteries o hindi kukulangin sa 12 artillery pieces ang maaaring makuha ng Philippine Army. Hindi lamang mga kanya ang kasama rito. Karaniwan ding bahagi ng package ang integrated logistics support, mga ballistic computers, fire control equipment, communication systems, spare parts, training, at iba pang mahalagang kagamitan upang maging operational agad ang mga bagong artillery units. Bakit mahalaga ang kombinasyon ng self-propelled at towed howitzers? Magkaiba ang papel ng dalawang sistemang ito. Ang self-propelled howitzer ay mas angkop sa mabilis na maneuver operations. Kayang sumabay sa armored at mechanized units habang mabilis na nakakapagbigay ng fire support. Samantala, ang towed howitzer ay mas simple, mas mura, at mas madaling i-deploy sa iba't ibang lugar, lalo na sa mga defensive positions at island operations. Kapag pinagsama ang dalawang ito, mas nagiging flexible ang artillery capability ng Philippine Army. Depende sa misyon, maaaring gamitin ang mas mobile na self-propelled howitzers o ang mas cost-effective na towed howitzers. Kung titingnan ang mas malawak na larawan, malinaw na hindi lamang naval at air assets ang binibigyang pansin ng AFP Modernization Program. Unti-unti ring pinapalakas ang firepower ng Philippine Army. Kasama rito ang modern artillery, armored vehicles, missile systems, at iba pang kagamitan na magpapataas ng kakayahan ng ating hukbo sa territorial defense. Habang lumalawak ang security challenges sa rehiyon, lalong nagiging mahalaga ang pagkakaroon ng modernong artillery na kayang suportahan ang mga operasyon ng Army sa iba't ibang bahagi ng bansa. Gayunpaman, mahalagang tandaan na wala pang pinal na kontrata para sa 155mm self-propelled howitzer project. Habang hinihintay ang implementing arrangement, posible pa ring magkaroon ng pagbabago sa supplier o sa final configuration ng proyekto. Samantala, mas malinaw na ang direksyon ng 105mm towed howitzer project matapos maamyendahan ang implementing arrangement para sa government-to-government procurement kasama ang South Korea. Sa mga susunod na buwan, inaasahang mas marami pang detalye ang ilalabas ng DND tungkol sa dalawang proyektong ito. Kapag tuluyang naisakatuparan ang mga acquisition na ito, isa na naman itong malaking hakbang sa patuloy na pagpapalakas ng kakayahan ng Philippine Army at ng buong Armed Forces of the Philippines. Ano sa tingin ninyo? Ang French Caesar ba ang pinakamainam na piliin para sa 155mm self-propelled howitzer, o mayroon kayong ibang sistemang mas gusto para sa Philippine Army? Ibahagi ang inyong opinyon sa comment section. At kung gusto ninyo ng mas marami pang update tungkol sa AFP modernization, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at pindutin ang notification bell para hindi kayo mahuli sa ating mga susunod na balita at analysis.